Nasa Hachiho Island ang Insect Magistrate para mag-summer vacation ngunit lingid sa kaalaman niyang pupuntahan siya ng mga insect hunter. Samantala nagmamadali naman ang City Patrol kasama ng mga samurai para protektahan ang Insect Magistrate. Naghanda na sila sa paglalayag, subalit may nagpakitang malaking insekto sa bayan ng Edo. Kaya nagpasya si Ogami na magpaiwan para ipagtanggol ang bayan mula sa mga halimaw. Umaga na sila nang makarating sa Hachiho Island. Tapos may hamarang pang isang insect hunter para pigilan sila. Hindi biro ang lakas nito dahil nagawa niyang mapalubog ang barko na sinasakyan nila Jinbei. Tapos makikitang nagagawa din nitong makipagsabayan kay Mugay. Nagpakilala ang insect hunter na siya daw si Manoko. At nang malaman ito ni Koikawa ay nais niyang ipaghiganti ang nanay niyang pinatay ng mga insect hunters. Napatalsik nito si Koikawa. Saka pinasabog ni Manoko ang sinasakyan ng mga kasama pero nakaligtas sila Hibachi at Jinbei na nauna nang magpunta sa isla. Tapos pinalibutan ni Manoko ng apoy ang lugar para walang makatakas. Subalit pinagbabaril naman nila ng maraming kanyon si Manoko na labis na puminsala sa kanya, saka siya tinapos ni Koikawa. Samantala hinahanap na ng mga insect hunters ang insect magistrate sa isla, na nasa gitna pala ng isang lawa. Naramdaman niya ang presensya ng mga kalaban kaya nagpalabas siya ng usok na may lason, na naramdaman din ng mga insect hunters kaya uminom sila ng antidote. Samantala halos mahubaran na si Hibachi sa kakakapit ni Jinbei sa palda ng dalaga, kaya sa mga siopaw na lang siya humawak, tapos pinagbubutas ng mga kalaban ang parachute nila. Kaya nahulog si Jinbei sa rest house ng insect magistrate. Tapos naiwan mag-isa si Hibachi na labas panty na kinalaban ng isang insect hunter. Subalit tinamaan siya ng atake nito. Samantala iniisip pa rin ng bida na katiwala lang ang batang babae ng insect magistrate. Nang dumating doon ang isa pang insect hunter na inatake ang babae, pero naprotektahan ang sarili. Tapos nakita sa itaas na nandoon na rin ang iba pang insect hunter. Samantala nakita nila Mugay na nawawala ang usok na may lason kaya nagmadali sila. Pero nag-aabang ang isa pang insect hunter na si Kuroga, na si Tenma naman ang nakipaglaban gamit ang Shikigami niya. Pero pinagbabaril ni Kuroga ang dalawang Shikigami ng bata. Samantala nais pa ring protektahan ni Jinbei ang babae dahil hindi niya alam na ito ang insect magistrate. Samantala nagtatanong naman ang isa pang insect hunter kung bakit umalis si Mugay na dating leader nila. Labis na ikinagulat ni Koikawa ang nalaman kaya nais niya ring patayin si Mugay. Kaya walang humpay niyang inatake ang kasamahan. At nang makita ng insect hunter ang nangyayari ay iniwan na sila nito. Tapos pilit na kinakalaban ni Koikawa si Mugay pero hindi siya nito pinapatulan. Samantala sa rest house ng insect magistrate ay pinalibutan sila ng mga insect hunter nang biglang napatalsik ang bida. Saka pinagtulungan ng grupo ang insect magistrate pero muling bumangon si Jinbei. Kaya pinagtulungan ng dalawang hunter ang ating bida na nadaplisan ng atake sa dibdib. Tapos pinasabog pa siya ng isa pang insect hunter. Samantala si Mugay naman ay binitiwan ng espada, tanda ng ayaw niyang kalabanin ng kaibigan. At dahil dito ay nagkabati na sila. At nang dahil sa nangyari kay Jinbei ay tuluyan ng nagalit ang insect magistrate na may pangalan palang Kuroa. Tapos tinakpan niya ang bida para hindi mapinsala ng lason. Inatake siya ng isang hunter subalit merong barrier na pumipigil dito. Sa katuluyan na niyang inilabas ang kapangyarihan na nasaksihan din ng iba sa labas. Makikita na walang pag-asang manalo ang mga hunter sa kapangyarihan ni Kuroa. Subalit gamit ang isang espesyal na bakal ay tagumpay nila na napinsala si Kuroa. At naging dahilan pa ito para maglaho ang kapangyarihan niya. Saka sinabi ng isang hunter na gawa daw ito sa skeleton ng mahigit 600 insekto na napaslang nila sa loob ng maraming taon, kaya naman handang-handa daw talaga sila para sa araw na ito. Napansin ni Kuroa na buhay pa ang bida kaya naman sinubukan niyang panatilihin ang atensyon ng mga hunter sa kanya, pero napansin pa rin nila si Jinbei. Kaya nais muna nilang paslangin ang bida sa harap ni Kuroa. Pero dumating naman si Mugay na ikinagulat ng grupo. Pinagtulungan ng mga insect hunter si Mugay subalit nagagawa pa rin itong madepensahan ang sarili. Tapos dumating na rin pala sa lugar ang buong City Patrol Group na siyang kumuha kila Kuroa at Jinbei. Hinabol sila ng 3 hunter, at ang natirang 3 hunter ay kinalaban naman si Mugay. Nagpaiwan si Koikawa para harapin ang 3 hunter, pero nagpaiwan din si Gaikotsu sa mga kasama. Saka nalaman ni Koikawa na si Gaikotsu pala ang pumatay sa nanay niya kaya galit na galit ito na sumugod. Pero dahil sa teknik ni Gaikotsu ay nabali ang isa niyang espada. Pagkatapos ay nakuha pa nitong maglasing bago siya gumamit ng 3-sword style, na nagawang matalo ang teknik ni Gaikotsu kaya nakalapit siya at tagumpay na napatay ang pangit na insect hunter. Samantala tumatakbo sila Katori para iligtas ang insect magistrate,
nang dumating ang isa pang hunter na nagpayanig sa lugar kaya nagkahiwalay sila. Saka pinagbabaril pa sila ng isa pang hunter. At habang abala ang City Patrol ay sinubukan ni Kuroa na iligtas si Jinbei. Subalit biglang nagbago ang itsura ng bida na tila ibang nilalang. Nagawa silang mahabol ng isa pang insect hunter. Subalit bago pa matapos si Kuroa ay bumangon si Jinbei na may ibang aura. Tapos walang awa nitong binugbog ang hunter sa harap ni Kuroa. Kaya naman balak ng hunter na gumamit ng pinakamalakas niyang atake. Pero hindi siya pinapansin ni Jinbei. Sinubukan niyang sunugin ang ating bida. Pero sa isang iglap ay walang awa siyang tinapos nito. Nakita ng iba pang mga hunter ang apoy kaya nagpunta doon ang dalawa para tumulong. Saka naman tinanong ni Uro kung bakit umalis sa grupo nila si Mugay. Napag-alaman na kuya pala ni Mugay si Uro. Pero tinakwil na siya ni Mugay bilang kapatid. Samantala nahihirapan sila Tenma sa insect hunter na si Kuroga. At si Katori naman ay kakaakyat lang sa bangin pero minamalas dahil nag-aabang pala si Kena sa itaas. Sinipa ni Kuroga si Hibachi. Tapos niretrat niya pa ang mga Shikigami ni Tenma na tuluyan ng nasira kaya napaiyak na lang ang bata. Pero bago pa niya mapatay si Tenma ay dumating naman si Koikawa para iligtas siya. Pero dumating din sila Masahiro na sama-sama silang sinipa. Muling nakabangon si Kuroga na pinagbabaril ang grupo. Subalit dumating pala doon si Jinbei kaya hindi sila nasaktan. Pero maging sila ay inaatake din ni Jinbei. Mabuti na lang ay mas interesado si Jinbei sa mga mas malakas kaya ang mga hunter ang inatake niya. Nag-teleport ang bida sa likod nila Shido saka sinubsob, saka pinrotektahan ni Masahiro ang mga kasama. Pero nagpalabas ng malaking kamay ang halimaw na Jinbei na sumakal sa mga hunter. Tapos biglang nag-crack ang lupa dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Jinbei. Saka sila sabay-sabay na pinalibag sa lupa. Tapos nagpalabas pa si Jinbei ng mga malalaking tinik na siyang umulan sa buong paligid. Subalit sa kabila ng mga nangyayari ay nakita ni Shido si Kuroa, at mapapatay na sana ang magistrate nang tumunog ang bell kaya biglang natauhan si Jinbei, na tagumpay na nailigtas si Kuroa mula sa kamatayan. Pero pagkatapos ay nakatulog na ang bida, at pinili na rin ng mga natitirang hunter na tumakas. Nakita ni Kuroa na nakakain pala ng buhok niya ang bida kaya ito nag-transform. Tapos nang makita ng mga kagrupo na nakahiga si Jinbei sa magistrate ay sinapok siya ni Hibachi. At sa kabila ng mga nangyari ay tagumpay pa rin sila sa misyon na iligtas si Kuroa. Subalit sa malayo ay may nagmamasid na mga halimaw. Sa bayan ng Edo ay maraming mga samurai ang sugatan sa pakikipaglaban sa mga insekto. Nakita ito ng City Patrol mula sa malayo kaya naghanda sila sa laban. Matapang na nakikipaglaban ang mga samurai na naiwan, nang makitang nabihag ng isang insekto si Haro. Ngunit sa takdang oras ay dumating naman ang bida para iligtas siya. Kaya niyakap ni Haro ang bida at tumama ang mga pakuan nito kaya hindi napigilan ng bida na kiligin. Tapos nakarinig sila ng mga pagyanig, at pagtingin ay nakitang napaslang ang lahat ng mga insekto. Nang walang iba kundi si Genjuro na tatay ni Jinbei. Natuwa ang dalawa nang muling makita ang isa't isa pero binanata ni Genjuro ang sariling anak dahil ang isang samurai daw ay kailangang laging alerto. Pagsapit ng gabi ay nagkaroon ng kasiyahan dahil sa mga tagumpay nilang misyon. Dahil sa ipinakita ay naging popular si Genjuro sa mga samurai sa Edo. Samantala si Jinbei ay nabugbog dahil sa training nila ng tatay niya. Kinabukasan ay nag-training kaagad ang mag-ama para mas magpalakas pa. Itinuro ni Genjuro sa anak ang Fuji Hammer na teknik kung saan nagpalabas ng lava ang ama mula sa bulkan tapos kailangan matutunan ni Jinbei ang Fuji Hammer para may sarado ang lagusan ng lava. Dahil kung hindi ay mamamatay ang mga tao sa ibaba, kaya naman walang tigil na nagsanay si Jinbei para matutunan ang nasabing teknik, pero napakahirap nito, at sa loob ng 2 araw na walang tigil na pag-iensayo ay nakatulog si Jinbei. Paggising ng bida kinabukasan ay nakita niyang napakarami ng lava sa itaas kaya kailangan niya ng matutunan ang teknik para mapigilan ito. Kaya nag-focus ang bida, sa kanya ibinigay ang lahat hanggang sa tagumpay na may sagawa ang Fuji Hammer technique. Tapos ipinakita sa kanya ng ama ang susunod na ituturong teknik na Fuji Storm pero wala na siyang oras. Isang gabi ay isang nilalang ang nagtatanong kung nasaan ang office ng Insect Magistrate, pero nang hindi makasagot ang isang lasing ay pinatay niya ito. Samantala ipinatawag ni Shirazagaki si Katori para ipakita ang mga makabagong armas ng grupo niyang Temple Patrol, kaya hindi na daw nila kailangan ng tulong ng City Patrol. At maya-maya ay may dumating sa kanilang masamang balita. Nakita nila Jinbei ang isang matandang sugatan, dahil pala ang mga karatig syudad nila ay winasak daw ng taong insekto. At nalaman din nilang pakay nito ang Insect Magistrate. Nagpunta sila Shirazagaki sa lugar ng krimen,
kung saan nakita nila si Sarutobi na miyembro ng 10 Crucifix Insects. Pinagbabaril ito ni Shirasagaki ngunit walang epekto. Tapos dahil sa bilis ay muntik nang mapatay si Shirasagaki pero niligtas siya ni Ugami ng Samurai House Patrol. Inatake ng mga samurai si Sarutobi, subalit sabay-sabay silang napatalsik. Nagtulungan sila Ugami at Shirasagaki pero walang epekto ang mga atake nila, kaya ginamit na ni Shirasagaki ang mga cannon. Ngunit maging ito ay hindi nagawang mapatay ang taong insekto, kaya nagpatuloy sa paggamit ng cannon pero wala talagang epekto. Napilitang lumaban ng mano-mano ang dalawang leader subalit wala silang magawa sa kalaban. At bago matapos ng halimaw si Shirasagaki ay dumating naman si Jinbei. Napabilib sila sa kakayahan ng ating bida dahil sa nagagawa ni Jinbei na makipagsabayan dito, at di kalaunan ay napaslang niya si Sarutobi na hindi nila matalo. Pero naging dalawa na ngayon ang kalaban nila dahil nahati ni Jinbei sa gitna. Muli itong kinalaban ng bida at muli niyang natalo ang dalawa. Pero sa tuwing napapatay niya ito ay mas lalong damadami na siyang special technique pala ng kalaban. Dahil dito ay naging sobrang dami na ng kalaban, nang dumating na rin sa wakas ang mga kasama ni Jinbei. Dahil sa pagtutulungan ay walang hirap nilang natalo ang lahat ng mga langaw, subalit muling bumangon ang mga ito at naging mas madami. Muli nilang sinubukan na ubusin ang mga langaw subalit mas lalo lang damadami hanggang sa maging isang batalyon. Dahil dito ay naisip ng grupo na kailangan nilang patayin ang lahat ng mga langaw ng sabay-sabay para makontra nila ang teknik nito. Pero imposible itong magawa. Kaya naisip ni Jinbei na gamitin ang bagong teknik na natutunan. Kaya gumawa sila ng paraan para magpunta kay Jinbei ang lahat ng mga insekto. Pagkatapos ay ginamit ng bida ang Fuji Hammer technique na siyang umubos sa lahat ng mga kalaban ng sabay-sabay. Samantala nakaramdam ng malakas na pagyanig sa nayo ng Kisho dahil sa pagsugod ng mga insekto. At pagsapit ng gabi ay tuluyan na silang pinagpapatay ng mga ito. Makikita na ang mga insektong ito ay mga miyembro din ng 10 Crucifix Insects, na ginawang bundok ang mga bangkay ng mga tao. Tapos sinuntok ni Kusuke na siyang nagpaulan ng dugo sa nayo ng Kisho para daw makita ng pinuno nila na si Sanada. Nakarating ang mga malalagim na balita kay Yoshimone na pinuno ng mga samurai sa Edo. Ikinatakot ng mga samurai ang nabalitaan. Kaya napilitan si Yoshimone na paniwalain sila na mas malakas ang insect magistrate sa mga taong insekto, kahit na alam niyang hindi magamit ni Kuroa ang kapangyarihan niya dahil sa pakikipaglaban sa mga insect hunters. Ngunit pag-alis ng mga samurai ay humingi siya ng tawad kay Kuroa. Nang sa labas ay nagpupumilit ang anak ni Yoshimone na si Nagatami na makausap si Kuroa tungkol sa mga taong insekto. Pumayag makipag-usap ang magistrate. Nang itanong nito kay Nagatami ang tungkol kay Jinbei. Kaya nagpunta sila sa isang telescope kung saan nakita nila si Jinbei at si Haro na magkapatong. Nandoon din si Genjuro na nakita si Haro na malaki ang hinaharap, kaya tinanong niya sa dalaga kung pwede ba nitong pakasalan si Jinbei. Dahil naaalala ni Genjuro ang nanay ni Jinbei na may malaki din daw na mga hinaharap. Dahil dito ay nagtanong si Jinbei sa ama kung anong klaseng babae ang nanay niya. Kaya ikinwento ni Genjuro na isang magaling na samurai daw ito na may pangalang Kanae. Nakalaban daw ito ni Genjuro, subalit ilang taon din silang naglalaban pero wala pa ring nananalo sa kanila, hanggang sa ikasal sila, subalit namatay daw ito nang ipinanganak si Jinbei. Tapos tinanong ni Kuroa ang tungkol sa nalalaman ni Nagatami tungkol sa alamat ng mga insekto. Pinakita ni Nagatami ang isang replika na ginaya niya sa nakita sa office ni Kuroa noong nalasing sila Jinbei, kung saan sinabi nitong maaari nilang magamit ang mahiwagang balon na nasa Kisho. Pagsapit ng gabi ay ibinalita kay Yoshimone na nawawala ang bangkay ni Sarutobi, dahil kinuha pala ito ng isa pang miyembro ng 10 Crucifix Insect na si Saizo para hindi makakuha ng impormasyon ang mga tao. Tapos sinabi ni Kuroa na kailangan niyang magpunta sa mahiwagang balon sa Kisho para mapabalik ang kapangyarihan. Nagpresenta si Oka na samahan si Kuroa dahil lubhang mapanganib ang paglalakbay ng mag-isa sa kasalukuyang kalagayan ng magistrate. Saka isinama din nila si Jinbei dahil akala nito ay katulong lang ng tunay na magistrate si Kuroa. Nakarating na sila Sanada sa sentro ng Kisho, kung saan nais nitong makipagkasando sa pinuno ng Kisho na si Monenao. Nais magpagawa ni Sanada ng isang malaking barko para hindi daw nila patayin ang mga tao sa Kisho. Kaya wala nang nagawa si Monenao kundi ang pumayag. Samantala nagsimula nang maglakbay ang tatlo papunta sa Kisho. Ngunit ayon kay Oka ay hindi akma para sa misyon si Jinbei dahil isip bata daw ito.
Pagdating nila sa gate ng Kisho ay ayaw silang papasukin dahil sa utos daw ni Monenaw. Kaya napilitan silang humanap ng ibang daan pero mas mapanganib. Nakarating sila sa pangalawang gate at nagpaplano kung paano papasok ngunit nakita sila ng mga bantay kaya napilitan si Jinbei na putulin ang mga puno para makapagtago sila. Subalit pagsapit ng dilim ay nagpakita doon ng isang miyembro ng Ten Crucifix insect na si Jinpachi na pinagpapatay ang mga bantay. Naramdaman niya ang presensya nila Jinbei, kaya napilitan ang bida na kalabanin ang halimaw. At habang nakikipaglaban ay napansin ni Jinbei na mas magaling makipaglaban si Jinpachi sa nakalaban niyang si Sarutobi. Samantala ginamit ni Oka ang samurai para mabuksan ang nakasaradong gate. Kaya ginamit ni Jinbei ang mga bago niyang teknik na Mount Fuji Hammer, at saka ang Mount Fuji Strike para mapatansik ang insekto at makatakas sila. Samantala nagsimula na ang paggawa sa malaking barko nila Sanada, kung saan nabalitaan nito kay Jinpachi na may nakapasok daw sa Kisho. Dahil dito ay ipinag-utos ni Sanada kay Monenaw na dalhin sa kanya ang ulo ng 3 intruder para hindi niya patayin ang mga tao sa Kisho. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.